Hello mga mamshi sa Japan! Good morning! Ngayon po ay panibagong umaga at panibagong lakas na naman po tayo. Masasabi kong it's a blessing. Yung magising ka lang sa umaga, ibig sabihin may chance pa tayo. At eto na nga po si ate katatapos lang ng kumain. At etong batang to, kalaro po ito ni ate at schoolmate na rin po niya. Di bale grade 1 din po siya. At may kakambal po siya. Yung isa, wala nandun sa kabilang bahay daw. Sinusundo rin daw niya yung kaibigan nila para sabay-sabay na rin silang pumasok. At pinakain ko na rin siya ng agahan, hindi pa daw siya kasi nag-breakfast. Kasi daw pumunta agad daw siya dito para sunduin daw si ate. Sabi ko pa naman sa kanya, maaga pa naman, kaya kumain muna siya. Natutuwa nga ako sa kanila kasi halos magkamukha talaga sila ng kakambal niya. Noong una nalilito ako, pero nalaman ko rin kahit kambal may differences din. Kahit papano nga nahuhulaan ko na yung mga pangalan nila sa pagkilos at sa pananalita. Yung isa kasi mahinahan magsalita, yung isa naman ang lakas ng boses. Naisip ko nga, paano kaya pag nagkaroon ako ng anak na kambal? Char! Ang cute siguro, kaso yung pag-aalaga yung pinakamahirap Lalo na kapag baby pa, kaya saludo nga ako sa mga nanay na mayroong mga anak na kambal or triplet O mas marami pa. At eto nga, nagising na si Bunso. Di bale, tinawag na nga niya yung pangalan ko. Medyo inaantok-antok pa, pero nung nagising na nga siya ng tuluyan, eto na nga po siya. Pinigmamasdan ko nga yung mga mata niya kung may pagbabago. Kasi nga, binigyan siya ng bagong gamot. Pasalamat ko nga sa Lord kasi hindi sila nagkakasakit. Lalo na ngayon, lumalamig na nga dito sa Japan. Puso na naman yung mga sakit. Sus, nahiya pa si Bunso. At eto nga, si Daddy at Bunso. Bago nga pala pumasok si Daddy, nakipaglaro muna si Bunso. Daddy, Oni. Not daddy. I want to break daddy. Yeah. I want to hug to daddy. Okay, hug. Eto talaga si Bunso, napakalambing talaga nito. Wish nga namin hindi magbago. Si ate, nung maliit pa, malambing din yun. Kaso nung lumalaki na nga siya, medyo nababawasan ng onte. Ganon talaga siguro kapag lumalaki na. Nahihiya na rin kasi sila. Kaya habang maliit pa, sinasamantala na namin. At syempre, hindi ako magpapahuli Char! At eto nga nung umalis na si Daddy, ayaw pa magpaalam ni Bunso. Pero humabol din siya. Kaya naman bumalik uli si Daddy para yakapin siya. At ayun nga nung umalis na si Daddy, pumasok na kami ni Bunso. Ang lamig na kasi, lalo na kapag umaga. Kaya naman nag-breakfast na ako. Di bali nagkape muna ako. Para naman mainitan ang tiyan natin. Isashiburi nga ako magkape. Kasi medyo iniiwasan ko rin ito. At kumain na rin ako ng tinapay. Dahil may kape at tinapay ako. Alam niyo na kung anong gagawin ko? Ang sarap talaga isawsaw ang tinapay sa kape, no? Lalo na kapag may mainit na pandesal. Na-miss ko tuloy yung Pilipinas habang nag-voice over ako. Yung bibili ka ng pandesal sa kanto, pagkatapos bagong gawa pa at mainit. Ang sarap talaga nun. At ayun nga nung natapos na ako, hinugasan ko na tong pinagkainan namin. Di bali si Bunso kumain na rin siya. Hindi ko lang nakunan. At nilagyan ko na rin ng tubig yung inuman namin. Di bali dito lang ako kumukuha sa gripo. Malinis naman siya pero para sure, etong puting ito, itong toray na to, na brand, isa itong filter. Ito namang lagayan namin ng tubig, di bale may filter din ito. Yung brand naman niya ay Brita. Di bale ginaya ko lang to sa dati kong trabaho. Kesa bumili kami ng mineral, ito na lang. Napapaltan din naman yung filter nito, pati din yung nasa gripo. At pagkatapos nun, niligpid ko na tong higaan namin. At nag-vacuum na rin ako. At yung salamin namin dito sa Genkan, pinunasan ko na rin. Hindi ko nga maintindihan, bakit puro bakat ng labi ito? Minsan naman, kamay. Kaya dapat talagang punasan ng maigi. At pagkatapos nun, nag-vacuum na ako sa buong bahay. At pagkatapos, nag-wipes na rin ako para mawala yung mga puti-puti or kaya yung lagkit ng sahig. At pagkatapos nun, nilinisan ko na tong toilet para malinis naman. Di bale, binabaran ko muna ng sabon. Saka naman, pupunasan ko yung mga gilid-gilid. Eto nga palang pang wipes, nabili ko lang to sa Daiso. At syempre, dapat maayos din yung toilet paper para naman presentable. O sa mga girls dyan, may tip ako.
Lalo na kung may boyfriend ka at bago pa kayo o kaya naman hindi mo pa sinasagot at nag-iisa lang yung boyfriend nyo sa apartment, una nyong titignan yung toilet, lalo na yung toilet paper. Kapag nakita nyong maayos or naka-triangle, ibig sabihin daw may ibang nag-aalaga dyan. Char! At pagkatapos nun, nilinis ko na pala tong sink namin at sinunod ko naman itong shower room namin. Di bale, brinash ko siya at sinabunan ko na rin. At pagkatapos ko maglinis, nag-lunch na rin kami ni Bunso. Di bali, ang ginawa ko, rice, salmon bowl na lang para mas madali. At ayun nga, alam ko marami sa atin, isa na rin ako doon, na may pinagdadasal na hindi pa rin tinutugon ng Lord. Minsan pa nga umaabot ng taon-taon. Alam ko makakarelate dito yung mga Christian na katulad ko. Minsan magugulat ka na lang sa Lord, yung ang tagal-tagal mo ng pinagdadasal, bigla na lang niya ibibigay. Pagkatapos marirealize mo na lang na yun lang pala yung gagawin mo. Susunod ka, o mag-o-obey ka, o kaya naman meron lang siyang gustong makita sa'yo. Kaya naman kung makikilala mo talaga siya, at kung sino siya, mabibless ka talaga. Kaya naman, ang laki ng pasasalamat namin sa Lord. Kahit hindi pa niya binibigay yung ibang kahilingan namin, ibigay man niya o hindi, okay lang din. Kaya ang sekreto lang, patient, obey, at pagtitiwala. Yun lang po, salamat!